Welcome back sa ating channel guys at welcome din sa ating panibagong spearfishing adventure. For today's episode guys ay hapon naman tayo mag-dive. Bale solo dive lang pala tayo ngayon kasi mayroong lakad yung kapatid ko. Time check pala natin yan guys ay quarter to 3 PM po ng hapon. At sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa ating panibagong spearfishing adventure. Maraming salamat po. Doon po pala ako mag-dive ngayon guys sa spot na kung saan ako nakahuli ng maraming longnose emperor sa ating previous video. And this is our first drop of the day guys. Since worn up dive lang to, dito lang muna tayo sa mababaw. Medyo may kalabuan nga rin po pala ang visibility sa ilalim guys. Kaya hindi masyadong maninag yung ilalim, pero okay lang din naman. At shout out na rin po pala kay Jeffrey Tambulian, kay Junjun Acordanamok, sa Spurgang Bohol Spero, kay Harley Lewis Torillo Carillo at kay Anthony Nochete. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilig sa aking mga vlog. God bless po sa inyong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below guys para ma-shoutout kayo sa ating next episode. At since wala muna tayong nakitang isda na paparating guys, mga ilang segundo ay bumalik na tayo sa surface. At pagkatapos ng mga ilang minuto, pagkatapos nating mag-relax guys, ay bumabanti tayo doon sa unahan dito sa bandang may boya kasi maganda ang visibility dito, medyo maklaro na sa lalim. At nung tayo ay nandun na sa ilalim guys, ay may nakita pala tayong iba't ibang klaseng isda niyan. Merong mga parrotfish, mga surahan, at nakakita rin tayo ng good size na coral trout or suno. Itong suno na sana ang ating target guys, kaso naghintay pa rin tayo. Baka mayroon talagang dadaan na ibang klaseng isda niyan. After a few seconds of waiting guys, ay hindi tayo nabigo kasi dumaan yung mga brassy trevally. Tumira na sana tayo niyan, kaso nung pagtingin ko sa kanan, yon marami pala sila, kaya pumili na tayo ng isa para mayroon na tayong mahuli. And this is our first fish of the day guys, isang good size na brassy trevally. At nung ako ay nasa ibabaw guys, habang nagre-relax, ay may nakita akong mga bait fish niyan, at uh, meron palang nanganghat sa kanila ng mga queen fish or lapis. Kaya nag-dive ako dito, baka sakaling meron kasamang king mackerel ang mga ito. At since wala tayong nakitang mga king mackerel na kasama niyan guys, ay pass muna tayo niyan, hindi muna tayo tumira kasi hindi yan ang ating target sa araw na ito. Kaya mga ilang segundo ay umahon na rin tayo.
After a few minutes of relax guys, ay nag-dive ulit tayo. Dito pa rin sa bandang may buya. At nung ako'y nag-free fall, ay may nakita pala akong mga mangrove snappers ilalim niyan. Kaya nag-aim tayo nito. At itsakto nung pagdating natin sa ilalim, sumalubong sa atin itong isdang line snapper kung tawagin. Ngayon lang pala ako nakahuli ng ganitong klaseng isda guys. Paki-comment na rin kung anong tawag sa isdang ito sa inyo. After a few minutes of relax, ay nag-dive ulit tayo dito kasi merong dumaan na school of baitfish. Hoping na merong nangahan sa kanila ng mga brassy trevally or king mackerel. Grabe ang dami nila guys. Ang mga baitfish na pala ito ay mga bulinaw kung tawagin dito sa amin. After a few seconds of waiting sa ilalim guys, talagang walang nangahan sa kanila kaya yon ay umahon na tayo. Bumalik na tayo sa ibabaw. At since palubog na rin ang araw at meron na tayong nahuli, ito na rin po yung huling sisid natin sa araw na ito. Pagkatapos ay umuwi na rin ako. After a few days ay bumalik ulit tayo sa dagat guys para manghunt ng isda. At solo dive rin pala tayo ngayon. Lumipat pala ako sa ibang spot sa dive na to guys. At sa spot na to ay daanan rin ito ng mga malalaking longnose emperor at mga brassy trevally. And this is our first drop of the day guys. Since warm up dive lang to, dito lang muna tayo sa mababaw.
After a few minutes of relax guys ay nagdive ulit tayo dito. At habang ako'y dahan-dahang papunta na sa ilalim, hindi ko namalayan na sumalubong pala sa atin itong Maori Seepers. Kaso hindi natin nakita agad kaya yun pumunta sa malalim. Tinry ko palang mag-fish call niyan guys. Baka sakaling babalik pero hindi na talaga bumalik. Pumunta na sa malalim. At pagkatapos ng ilang mga segundo ay bumalik na rin tayo sa ibabaw. At sa dive na to, binalakan pala natin yung Maori Seepers. Baka sakaling babalik yun at ating mapana. Tinry ko palang mag-fish call niyan guys. I'm hoping na babalik yung Maori Seepers. Kaso wala talaga, hindi na siya bumalik. At nung pagtingin natin sa harapan, merong dumaan na unicorn fish na good size na rin, kaya yun na lang ang tinira natin para meron na tayong mahuli na isda. After a few minutes, pagkatapos nating mag-relax ay binalikan ulit natin yung Maori Seepers, hoping na babalik yun. Nag-try pa rin akong mag-fish call niyan na hoping na babalik yung Maori Seepers. At merong dumaan na Indian mackerel or anduhaw. Yun na sanang tinira natin, kaso nung pagtingin ko sa gilid, meron palang isang mangrove snapper. Yun, tinira ko na agad para meron akong mahuli. And this is our second fish of the day guys, isang mangrove snapper or mangagat. At habang ako'y pabalik na sa aking pambot guys, ay may nakita pala akong isang needlefish or balo. Kaya yun, pinana ko na kaagad. Hindi ko na naon yung camera ko kasi hindi ko na expect na merong isda na dadaan sa aking harapan. Kaya pala nang hina ng itong lumangoy ang isdang to guys, kasi merong nakasabit na kristalik na tela yung bibig niya, yung ginagamit para pang subid. Kaya yun, hindi na siya masyadong malakas lumangoy.
Ayan na po pala lahat ng aking mga nahuling isda sa hapon na to guys. Hindi ko na nakuna ng video yung dalawang isda. Yan, nakahuli tayo ng isang needlefish na malaki, mahigit 2 kilong kalahati po yan. Salamat po Lord sa blessings ngayong hapon na binigay mo sa akin at sa pag-ingat sa aking pag-dive.